Ibig sabihin, kung hindi talaga para ito sa'yo, hindi talaga ibibigay sa'yo. Good day po sa inyong lahat. Ito po si Father Joe Falogni, pari po ng Katedral. Sa ngayon po ay magbibigay po ng reflection sa salita ng Panginoon dito po sa dalampasigan na ito ng Budyong. Ito ang ma-inspire po tayo mga tao sa realidad ng ating pong pamumuhay bilang isang tao at siyempre bilang isang mangingisda. Sa oras na ito, hingin ko po ang lahat na makiisa sa panalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos naming Ama, samahan niyo po kami sa aming gawain sa oras na ito. Kayo po ang manguna sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. At naway pagkalooban niyo po ako ng wisdom at yun din Panginoon ng isang matibay na kakayahan na ipahayag ang iyong pong banal na salita ayon po sa inyong kalooban sa pamagitan po ng mga salitang inyo pong ipinapangaral sa amin sa pangalan ni Kristo namin na kapagligtas. Amen. Sa ngayong araw po na ito, ang aking refleksyon ay hango sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. At ito po ay, "My grace is sufficient in you every day, for my power is made perfect in weakness." Ito po ay sulat po ni Pablo sa Makada po rin. Ang sulat po nito ni Pablo ay may papaliwanag po sa oras na ito sa pamagitan po ng 3 letra. Ang una po ay preservation. Ang preservation po ay isang pamaraan ng Diyos na kung saan ay ang mga tao ay pinagkakalooban ng lahat ng bagay. Sinusustain niya ang lahat ng ating pangailangan at ito po ay isang kahangahangang gawa ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa lahat po ng ating mga pangailangan. Bagamat kung minsan, hindi po natin sa maintindihan. Pero naniwala po ako na wala pong parte ng buhay po natin na hindi niya sinustain. Hindi nga lang natin siya maintindihan, pero nandun po katotohanan. Kailangan ma-acknowledge po natin siya na siya ay nagkakalob sa atin ng lahat ng ating pangailangan. At ang ikalawa ay ang usapin ng governmental. Ang usapin pong ito ay nagsasabi na ang lahat ng kanyang ibinibigay sa atin ay ayon sa kanyang desired purpose. Ibig sabihin, kung hindi talaga para ito sa iyo, hindi talaga ibibigay sa iyo. Kasi naniniwala po ako na wala namang ibinibigay ang Diyos na ikakasama ng tao. Lahat po ng ibinibigay sa atin ng Panginoon, puro po sa ikabubuti po natin. Kaya nga lang, siyempre, hindi natin ito matanggap kuminsan kasi hindi yun ang ating hinihingi. Pero at the end of the day, malinilawan naman tayo na talaga ang lahat naman ang binibigay sa atin ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Sa panahon na ito ay pinagkaloob, tayo ay para nagre-resist. Pero sa kanalang natin malalaman sa huli na ito pala ay para sa ating ikabubuti. Ang susunod po dito ay concurrence. Ano po ang concurrence? Ito po ay ipinapakita na ang Diyos ay gumagalaw hindi ayon doon sa ating nalalaman. Ika nga, gumagalaw ang Diyos sa misteryoso. Kung minsan hindi natin ina-expect, dumarating pala. No? Hindi natin inaasahan na ito pala ay dumarating sa atin. Nabibigla na lang tayo. Ito yung mga milagro, no? Gaya ng pagpapagaling ng may sakit. Kung minsan iniisip po, hindi ka gagaling, pero gumagaling ka pala. So ang Panginoon talaga ay isang Diyos na kung saan ay nagsusorpresa ko minsan, no? Kaya lang, siyempre, tayo mga tao, minsan yung pagsusorpresa ng Panginoon, hindi natin pinapahalagaan. So, kailangan talaga nating basahin ang galaw ng Diyos. Na ang Diyos ay isang Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya. So, again, ang sulat ni Pablo ay isang assertion that God provides us everything. At sa ating kahinaan, nagpo-provide pa rin siya. Tayo ay nagiging malakas dahil ang Diyos ay kasama natin. So magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po na-inspire kayo dito po sa maikling reflection